So ito nga pala ang problema namin mga amigo, no, ang aming fast and rescue boat motor. So thank you nga pala sa mga nag-share sa kanilang mga opinion regarding this problem. So ayun nga, sinampahan kami ng technician dahil tomorrow we have port state control. So kailangan namin i-rectify ang problema ng fast and rescue boat para hindi kami magkaroon ng deficiency. So ayan, pinalitan namin ng hand pump at binaklas namin ang carburetor. So, panoorin lang ang buong video na ito mga amigo, baka naka-encounter ka na ng ganitong klaseng problema sa iyong fast and rescue boat motor. So ang problema nito is carburetor at yung hand pump pinalitan namin. Another one. The problem is that more fuel than needed is going inside and that shut down the engine. That's the problem. Look. Yeah, that's why. So, advice ng technician is tanggalin ang carburetor dahil nga nakita niya na may leaking ang carburetor kung pigain namin yung hand pump. So it means yung needle niya is naka-open always, sabi ng technician. So ngayon nga tinanggal namin yung carburetor. Take out the carburetor. Okay lang partner? Yes, sir. And try again with the air. Pinalitan din namin ng hand pump. ¿Cuántas días pasarán? Bring a new hand pump. Let me check. Handa na to. Oo. Unang testing namin mga amigo, ang nag-testing is ang technician. So maandar siya. Ang pangalawang testing namin is nag-hard starting na naman ulit. So in-adjust na namin yung opening ng hangin at yung sa gasoline para maganda yung mixture niya sa carburetor.
amigo, no, pinaandar namin ng 10 minutes kung hindi pa siya mamatay. At pinalitan namin ng bagong hand pump kasi may leak siya. Karoon siya ng leak. Ito na ngayon ang bagong hand pump. Ayan. So, bukas is full step control namin. I hope na okay yung aming motor ng Fast and Rescue Boat. At kasama ko ngayon si First Engineer dito. Ayan. Ang gwapong First Engineer. Ay. So, yun nga, umuulan. Ayun na amigo, maraming salamat sa panonood at thank you din sa lahat ng nag-share sa kanilang idea. Salamat po sa inyong lahat at God bless.